Now, para mas maintindihan nyo, ano nga ba ang broadcast is, pag-usapan natin ngayon kung paano ba gumagana ang switches. Okay? So, I have two switches here, switch 1 and switch 2. Okay? Now, lagyan natin ng MAC addresses yung mga computers natin. Yan. A, B, C, D, and E. So, let's take for example, si A gustong mag-communicate kay D dito sa kabilang switch. How will your switches work? Okay? So, si A, naglalabas siya ng data, ginagamit niya yung kuryente ng linya ng cable mo rito, okay, to send the data to the switch. So, ang gagawin ng switch, tatandaan niya kung nasaan yung source ng data mo. Okay, di ba? Kung babalikan natin yung OSI layer nyo, di ba, nakikita niyo doon, meron tayong source MAC, destination MAC. Okay? So, pag nagsisend ng data, si A sa switch, okay, si switch, binabasa niya yung source MAC, destination MAC. Okay? So, ano ang source MAC natin? A. Ano ang destination MAC natin? B. Pero si switch, by default, nung unang nag-on yan, walang laman yung memory niya. This is called the switch CAM table or most commonly known as switch MAC address table. Okay? MAC address table. Ito yung reference niya. Ito yung biblia ng switches mo para alam niya kung saan nakakonect ang bawat computer. Pero initially, pagka-on ng switch mo, walang laman yung libro na yan. Okay? Walang laman yung libro na yan. So, it's up to the switch to populate this one. So, pag si A nag-transmit ng data papunta kay D, syempre, dadaan yan kay switch. And si switch, tatandaan niya kung saan nanggaling yung transmission na yun. Okay. Si A nakakabit sa Fast Ethernet 0/2. Ano ibig sabihin nun? Itong switches kasi, it's numbered. Ito, makikita nyo yung dot ko ha. Ito, i-hover ko dito. This is port 1, port 2, port 3, port 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Okay? So, pagbilang natin pababa. Okay? So, ulitin ko lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, this is a 24-port switch. So, saan ginagamit tong apat na ports dito? For connectivity to other switches. Okay? Well, pwede mo i-connect yung switches from this port to this port, pero syempre, mababawasan ka ng port para sa mga computers. So, si Cisco gumawa ng dedicated ports dito na apat for you to connect them to other switches or papunta sa distribution or papunta sa core. Okay? So, medyo napahaba na tayo. So, si switch, tinandaan niya na si A papunta sa, ay nakakabit sa Fast Ethernet port 2 ng switch 1. Okay? So, saan ang destination ng data natin kay DDDD? Alam ba ni switch kung nasaan si DDDD? Hindi pa. Kasi tignan mo yung laman ng libro niya. Ang alam lang niya is si AAA. So, ang gagawin ng switch, ifo-forward niya yung data na yon sa lahat ng ports na meron siya except doon sa pinanggalingan. Bakit? Ano yung logic doon? Okay? Saan galing ang data mo? A. Saan papunta ang data mo? D. Si switch ba kailangan niyang ipunta pa dito yung data? Since alam niyang ang pinanggalingan ng data is si A. Okay? So, hindi na. So, the switch is smart enough na hindi ibalik yung data sa pinanggalingan. Okay? So, ifo-forward niya dito. Siyempre, itong mga to, marireceive nila yung data. Sasabihin nila, ay, hindi kami si D. So, anong gagawin nila? Tatapon nila sa basurahan yung data mo. Hindi nila babasahin. So, siyempre, yung data mo, pumunta rin yan sa kabilang switch. Okay? Now, anong gagawin ng switch 2 sa transmission na yon? Tandaan niya na si AAA is reachable via the gigabit interface 0/4. 1, 2, 3, 4. Okay? So, para makapunta ka sa MAC address ng AAA, from switch 2's perspective, dapat lahat yun lalabas sa port 4. Port 4. Port 4. Okay? So, since alam ni switch 2 kung saan nanggaling ang data, alam ba niya kung nasaan si DDDD? Hindi pa. Kasi, kasa-start din lang niya. Okay? Wala pang laman yung libro niya. So, anong gagawin ni switch 2 mo? Ifo-forward niya yung data na yan sa lahat ng computers na connected sa switch mo. Okay? And kung sino ang mag-reply, yun ang i-record niya. So, syempre, sinend yun sa DDDD and EEE. Okay? Na-receive ni DDDD yung data. So, anong gagawin ni DDDD?
magre-reply siya ngayon. Okay? So, pag nag-reply si DDDD, alam na ni switch 2 kung nasaan si DDDD. F0/9. Okay? Now, saan papunta yung reply natin? Since mag-reply si DDDD, saan ang source MAC natin? Ito na. Saan ang destination MAC? Ito. Kasi, ito na yung reply phase ng pag-uusap natin. Parang ako nagsalita, ikaw magsasalita pabalik. Okay? So, ang source na ng data natin is si D. Okay? Ang destination ng data natin? AAA. May record ba si switch kung nasaan si AAA? Yes, meron. Si AAA daw is reachable via gig 0/4, which is lalabas dito. So, ang gagawin ni switch, hindi na niya isa-spread yung data. Since alam niya na itong data na to papunta kay AAA, and si AAA, dito siya marireach sa kable na to. So, dito niya palalabasin sa port na yan. Okay? Now, yung transmission na-receive na switch 1. Okay? Ang gagawin ni switch 1, i-record niya na si DDDD is reachable via this port. Papunta sa switch na yan. Okay? Saan ang destination data natin? AAA. May record ba si switch 1? Yes, meron. Nandito sa libro niya. So, ang gagawin niya, ifo-forward lang niya yung data na yon kay PC1 dito na AAA. Hindi na niya i-istorbohin yung ibang computers dito. Okay? That is how intelligent a switch is. And that is how switching works. Okay? Tinatandaan nila ano yung mga source MAC address na yan, and eventually itong MAC address table na to or yung CAM table na to, napupuno to as your network transmits more data. And the more data that your network transmits, the more intelligent your switch becomes. Kasi mas napupuno yung MAC address table natin. Okay? Now, that is how switches work. Pero bigyan ko lang kayo ng, ito nasa certification exam nito pero itong way of switching na to was for first generation switches. Ganito sila mag-work, yung first generation switches. Majority ng switches na hahawakan nyo 2021 moving forward are third or fourth generation switches. Okay, third gen or fourth gen generation. Third gen or fourth gen switches na. So ano ang capability ng third gen or fourth gen switches? Pagka-on pa lang ng switch mo, automatic kinukuha na niya kaagad yung mga MAC addresses ng lahat ng computer sa na na-connect sa kanya, and inilalagay na niya kaagad yon sa CAM table. So initially, intelligent kaagad yung switch mo. Okay? And now once nakuha nila lahat yung mga PCs na connected, okay? Ang communication na lang nila basically is yung mga nangyayari dito. Ito na lang hindi nila alam. Ano yung in terms of switch 1, hindi niya alam yung mga MAC address na to. Kasi nasa kabilang switch yan. So, pag ito nag-transmit ng data, okay, papunta sa DDDD, syempre, may record na si switch nung kung nasaan si BNC, hindi na niya ito instorbohin. Dito na lang niya papadala. Tapos, it follows the same principle pa rin as first generation switches. Okay? So, hopefully nakuha nyo kung paano gumagana ang